Mainit na balita. Yung DPWH, Opo, hindi yung DepEd. Ang pinakamalaking budget, DPWH. 1.11 trillion. Trillion. Hindi na bilyon ang pinag-uusapan dito. Trillion. Hindi na bilyones. Trilyones na. Yeah. Nakalagay sa ating saligang batas na ang dapat prioridad, ang dapat pinakamalaking gastusin Mhm. ng ating budget ng General Appropriations Act ay edukasyon. Yes. Nasa batas yan. Ang hiningi lang ng Malacanang, in fairness to Pangulong Marcos, ay 898 billion lamang. Opo. Pagdating sa mga kongresista, pag sinabi kong kongresista, both houses, tinaas ng 1.11 trillion, dinagdagan ng mga 214 billion. Wow. Para saan? Hula mo kung saan yung dinagdag na 214 billion Yes, saan po? para sa flood control. Oh my Paano? God. Di ba ang bali-balita doon ang kita. Lalo na ng mga miyembro ng House. Kasi dati, ang corruption ay namomorsyento lamang ang mga members ng House, pati na yung mga ibang mga executive sa mga contractors. Ayun. Hindi pa sila nasiyahan doon sa pamumorsyento. Gusto nila, sila na ang contractor. Sila ng supplier ng materyales. Ay tungkol sa mental health. Mm. Yan. Well, wish ko lang po, mabigyan niyo po kami ng update. Sabi ng netizen, marami daw sa gobyerno ang merong mental health. Pero hindi Marami, lalo na sa Malacanang. Hindi natin Mga mental kilala. health problems yung mga tao ron. Pero ang mental health pala, marami palang dahilan yan. Oo. Ayan. At paano nga aayos ang mental health o anong klaseng health? Opo. Yung PhilHealth, kinuhana ng pera. Oo, di ba? Yun. O, Saka yun. tinanggalan ng reserba dahil di umano daw ay hindi ginagamit ng maayos nitong tenant natin sa baba. Oo. Ala. Di ba yung presidente, si Ledesma, Oo. bakit naman kung si Ledesma ang problema, bakit ang nagbabayad, ang magsasuffer ay taong bayan? Ayan. Kung talagang may problema si Ledesma, di pagkatapos ng bagong taon, mga kasama, magtipon-tipon tayo dyan sa baba. Akyatin natin si Mr. Ledesma doon sa PhilHealth office at ihagis natin sa labas. Ay, wow. Kung siya may problema. Ay, Pero hindi naman dapat, kasi, alam nyo, matindi itong budget. Paano naman hindi ka magkakaroon ng mental health problems kung ikaw ay Pilipino, ha? Kita mo naman, Opo, sige. nakalagay. Eto, tinignan ko yung budget mabuti, Opo. nakalagay sa ating saligang batas na ang dapat prioridad, ang dapat pinakamalaking gastusin Mhm. ng ating budget ng General Appropriations Act ay edukasyon. Yes. Nasa batas yan, hindi lamang batas. Opo. Pinakamataas na batas sa ating bansa. Mhm. Ang saligang batas, the Constitution. Yeah. Ha? Ang Constitution, ang pundasyon ng ating republika. Opo. Yan ay nasasaad sa ating saligang batas, ang saloobin, ang mga adhikain, ang mga pangarap ng lahat ng Pilipino sapagkat ang ating saligang batas, bagaman hindi po halal ang gumawa niyan, hindi katulad ng 1973 Constitution, nagkaroon ng Constitutional Convention, Opo. binoto ng mga taong bayan, yung mga taong gusto nilang gumawa ng kanilang saligang batas kasi nga, revolutionary government noon, Yes. nag-handpick, namili si Pangulong Cory Aquino ng 50 tao nagtiyang gagawa ng ating saligang batas, yan naman ay naratipika. Anong ibig sabihin naratipika? Nagbotohan kung nais o hindi ng mga taong bayan na yan ang ating maging saligang batas. Ayun. At mas marami, di hamak, ang nagsabing yan ang gusto naming batas. At yung saligang batas na pinagbotohan ng oo ng nakararaming Pilipino ay sinasabing ang gusto nilang pinakamalaking gastusin, prioridad, Yes. binibigyan ng pauna Opo. ng
pamahalaan ay ang edukasyon. Ayun. Pero ano nangyari dito sa budget natin? Buti na lang hindi Tosco eh. Yung DPWH, Opo. hindi yung DepEd. Ang pinakamalaking budget, DPWH. 1.11 trillion. Trillion. Hindi na bilyon ang pinag-uusapan dito. Trillion. Hindi na bilyones. Trilyones na. Naalala ko tuloy si Trillanes eh. Trillion. Trilyones eh. Oh. Kita mo. Okay. At yung inapprove kasi, alam nyo ba, eto ang hiningi lang ng Malacanang, in fairness to Pangulong Marcos, ay 898 billion lamang. Opo. Pagdating sa mga kongresista, meaning senators and congressmen, pag sinabi kong kongresista, both houses, tinaas ng 1.11 trillion, dinagdagan ng mga 214 billion. Wow. Para saan? Hula mo kung saan yung dinagdag na 214 billion. Yes, saan po? Para sa flood control. Oh, Paano? Di ba ang bali-balita doon ang kita. Lalo na ng mga miyembro ng House. Kaya nga sabi nila, ngayon lang daw, may nagsabi sa akin na ngayon lang daw in the history of the Philippines, ang membership ng House of Representatives, napakarami, puro kontratista. Kasi dati, ang corruption ay namomorsyento lamang ang mga members ng House, pati na yung mga ibang mga executive sa mga contractors. Ayun. Hindi pa sila nasiyahan doon sa pamumorsyento. Gusto nila, sila na ang contractor. Sila ng supplier ng materyales. Ngayon, ang flood control, ayun, di ba? Yung pinakikita lagi. Disgrasya nga eh. O isang ulan, wala na yung flood control. Na-control yung flood control. Kasi kontrolado yung gastos. Di ba sinasabi nga ni Mayor Magalong, 40%. 40% na ang kurakot ngayon. Alam mo noong panahon ng tatay ko, noong 70s, nung bata ko. Opo. Ang laging akusasyon sa mga sinasabing mga korap, ayan, yung congressman na yan. 10%er yan. Ibig sabihin 10%er, humihingi ng 10% sa project. Noon, apakasama na noon. Na sabihin, ay, humihingi ng 10% yan. Ang tawag nga roon, magnanakaw kayo, mga 10%ers kayo. Yung 10% lang noon, Ngayon, 40 na. Kaya, ang flood control, siguro, sa isang truck ng buhangin, mga 3 sakong tatlong sakong simento na lang. Kaya yun, parang hindi na konkreto. Parang sandcastle na lang, alam mo yung mga kastilyong buhangin. Gano'n na lang ang timpla. Madaling magiba. Di ba sa Naga, may nakita. Di ba ang dami pinakikita sa social media, yung mga dike, bago yung netting. Alam mo yung netting? Opo. Yung pagka may gano'n, may parang bundok para hindi daw gumuho. Yes. Pagka umulan, hindi matabunan. Hindi ka, yung sasakyan mo habang dumadaan, hindi natatabunan ng mga boulder. Kasi hindi daw magandang experience yun Yung sasakyan mo, biglang matatabunan na nasa loob ka. Hindi, walang natuwa na nangyari yun Yung natatabunan sila ng buhay sa loob ng sasakyan. Grabe naman. Hindi daw very pleasant. Doon nila nilagay. Ang laki na nga, almost 900 billion na, dinagdagan pa ginawang 1.11 trillion. At 214 billion dyan ang yung flood control, yung paborito ng mga members ng House na flood control. Bakit Sus, hindi Mario. yan naiintindihan nila? Eto, diba, ang daming nagingay nun. Yung AKAP daw ay pat may 21 billion. 21? Laki nun. Diba yung AKAP? Opo. Tanggalin daw. Pero noong yung mga senador ay binigyan ng 5 bilyon, ay okay na sa kanila. Humingi lang pala ng parte. Yung mga pumirma. Oh my God. Humingi lang ng parte. Alam nyo, yan mismong AKAP, questionable yan Kasi, hindi dapat yung mga mambabatas ang nagbibigay ng ayuda. Ang ayuda ay executive function. Hindi yan legislative function. Ang trabaho ng mambabatas, ano man tawag sa kanila? Mambabatas. O anong ginagawa ng mambabatas? Gumagawa ng batas. Hindi na proyekto
hindi nangongontrata, Hindi at hindi nabibigay ng ayuda. Ayun, May DSWD po tayo, an executive department. Yun po ang dapat nagbibigay ng ayuda. Yes. Executive function po yan. Kaso nyo, 2025 is an election year. Oh. Yes, next year. Okay. Kita mo ha. Ang hiningi lang ni Pangulong Marcos ay 66 billion para sa LGUs. Nung nag-BICAM, ginawang 76.6 billion. Hmm. O, pangkampanya na naman. O, di ba? Patay. Kasi maraming mga miyembro ng ating legislatura, may mga kamag-anak, gobernador, mayor, vice governor, Hmm. di ba? Dynasty, kasi hindi pa magawa-gawa yung anti-dynasty bill. Opo. Walang gusto. Ginawa ni Coco Pimentel, wala nangyari. Hmm. Bago si Coco Pimentel, nag-file si Mayor Fred Lim nung siya ay senador. Yes. Naging senador si Mayor Lim ng 3 taon di ba? Opo. 2003, ano ba yan? At 2004, I'm sorry, to 2007. Hmm. Then noong 2007, tumakbo siyang Mayor of Manila, nanalo siya, nag-resign siya bilang senador. Yeah. Oo. Eto pong 531, ito ha, meron pa. Opo. But wait, there's more. Oh. Meron pang 531.67 billion na unprogrammed. Oh. Yung unprogrammed, kahit saan pwede mong Mm-mm. gawin niya. Ito yung parang sinasabi mong, oh, ito ang budget, ito para sa national defense, Hmm. ito para sa education, ito para sa ganito. Pero may 531 billion, para saan yan? Bala na kami kung anong gusto natin gawin. Parang Hindi unlimited. pwede ba? Unli yun eh. Ha? Only decision. Parang mahigit pa yun sa confidential funds eh. Yes. Oh. Ngayon, in fairness again to the president, ang hiningi lang niya is 158. Opo. Kasi ang executive ba nagpe-prepare sinasubmit yung mga budget sa kanya Siya nagpe-prepare nung budget bill. Yeah. Then ipapasa sa legislatura because Congress holds the power of the purse. Oh. Siya yung dapat guardian ng pera, hindi tagalustay ng pera. Hmm. Kasi nga, may provision sa ating konstitusyon, no public monies shall be spent except through an appropriation made by Congress. Kaya nga may GAA, General Appropriations Fund. Yan. Hmm. Okay. Ang problema, itong unprogrammed na ito, na wala naman sa original budget na sinumite, Hmm. kasi gumagawa ang executive ng budget based sa expected revenues. Opo. Parang budget yan halimbawa ngayong Pasko, hindi ka pwedeng gumastos ng 100,000. Halimbawa, ang nagbabudget ka para sa isang taon. Opo. Ito yung kuryente ko, ito yung tubig ko, ito yung gasolina ko, ito yung bayad ko sa hulog sa kotse, Opo. hulog sa bahay. Hindi ka pwedeng bumili ng bumili, maghulog na maghulog, bumili ng kotse ng hulugan, Opo. na ang total na ihuhulugan mo ay, let's say, 1 million a year. Ah. Kung ang tingin mo, ang sweldohin mo lang sa next year, sa buong 2025, ay 900,000. Opo. Kulang ka ng 100,000. Opo. O saan nila kinuha yung kulang? Kasi ginawa nilang 531.6 billion yung Wow. unprogrammed. Ha? Kinuhanan nila ang PhilHealth. Grabe. O, di ba? Bago, yung sa sin taxes, yung subsidy sa PCSO, hindi nila ibinigay sa PhilHealth. Hindi nila binigay. Hindi nila binigay. Saan napunta po? Nilagay nga sa unprogrammed. Wow. Yan yung ayuda. Congratulations. Galing. Oo. Bago sinasabi nila, ang dami-dami daw pera ng PhilHealth. Hindi pala, sinasabi na nga ng COA sa kanila. Walay. Sinasabi na nga ni COA Commissioner Heidi Mendoza, in the red, ibig sabihin may deficit. Red Ang, flag. eto ha. Tingnan mo kung magkano ang budget ha. 1.11 trillion ang DPWH. Wow. Ha? Mm-mm. For flood control, alam mo kung magkano lang ang DepEd. Eto ha, Inkoy. My goodness. Hiningi ni BBM ay 748 billion para sa DepEd. Dapat ang DepEd ang pinakamalakas ang pinakamataas Mm-mm. according sa ating konstitusyon.
Kita mo ha? Ngayon, yung 748 billion na hinihingi ng Pangulo, binaba pa ng 737 billion. Pambihira, oh. Oh, ano nangyari dun sa sinasabi? Sa Article 14, Section 5 ng ating saligang batas. Opo. Dinisregard, binaliwala ng ating mga mambabatas o pambihira o. Ngayon, doon sa sinasabing education, 30 billion lang ang binigay sa CHED, higher education, sa kolehiyo. Oh. Kaya ang hihina ng kokote ng ating mga Oo nga. estudyante. Ang problema, yung mga mahihinang kokote, nahahalal sa House, nagiging chairman ng Quadcom. Yun ang mabigat. Biro yung epekto yan, oh. Grabe. Ibiro nyo, in-slash yung budget sa education, yan ang magiging mga miyembro ng House of Representatives. Oh, edi patay tayo. Yan, talagang babagsak yan in a period of short time. Kaya At nga. saka, I'm still have the floor. At saka, protection asset order. Yan ang kababagsakan natin dyan. Oh my God. Kaya pala, Oh. maraming nagsasabing pag-usapan yung mental health eh. Okay.